Ito yung inoverhaul natin nung nakaraang araw. Tapos natin itong inoverhaul pero maingay pa rin. Kaya ngayon subukan natin pandarin. Pakinggan natin kasi napakaingay knocking yung kanya andar at malagutok, palampag. Kaya bubuksan natin ulit itong kanyang panggilid. Titingnan natin dito yung kanyang clutch housing damper, yung kanyang one-way clutch, centrifugal at saka clutch. Kasi ito yung nangyari nung nakaraang araw. Inoverhaul namin, pinalitan namin ang connecting rod at saka side bearing at saka pinalitan. Tapos kung na-assemble ay pinaandar namin, napakinggan namin na malagutok pa rin, palampag, malagutok na, maingay pa rin yung kanyang makina. Bago naman lahat yung mga side bearing at saka connecting rod. Kaya panoorin nyo ito hanggang sa matapos. Kasi gusto kong ibagay sa inyo ito para at least meron kayo makuha na idea kung mangyari man sa inyo itong ganitong kaso sa inyong mga motor. Kasi gusto kong makatulong sa inyo, at least meron kayong makuha na idea. Pangatlong araw ko na pala ito sa pag-ayos nito kasi masyado akong nalito sa ganitong trouble. Bagong overhaul lang kasi ito kaya medyo nahirapan ako dito. Kasi tiningnan ko na to kahapon itong kanyang panggilid. Ang ginawa ko ay tiniming ko siya ulit yung kanyang gear ng kanyang centrifugal doon sa kanyang clutch housing gear at binigyan ko siya ng pressure. Inikot ko yung kanyang maliit na gear sa likuran at pinalik ko siya ulit, tapos pinandar ko. Ganun pa rin yung kanyang andar, maingay pa rin, kaya pinabalik ko lang siya ngayon araw kasi alanganin na sa oras kahapon. Kaya ngayon baklasin natin ulit yung kanyang panggilid. Titingnan natin yung mga posibleng nasira dito, kung bakit makalampag, malagutok pa rin siya kapag umaandar. Ngayon umpisa na natin, baklasin natin yung mga parts niya dito sa panggilid. Ano kaya nangyari dito sa makina ni sir? Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito na bagong overhaul, bago ang connecting rod, side bearing bago rin, pero pagkatapos ng pinandar malagutok pa rin. Ano kayang nasira dito? At saka pinaribor na rin ito, bago lang itong kanyang piston, kaya medyo nahihirapan tayo dito. Nakakalito talaga. At natanggal ko na yung mga tornilyo. Ngayon tanggalin ko lang itong kanyang side cover at saka itong kanyang mga parts dito. Kaya ngayon tanggalin lang natin yung kanyang clutch housing at saka yung kanyang centrifugal para matingnan natin kung ano yung nangyari dito. At maluwag na pala yung kanyang clutch basket dito sa kanyang clutch housing. Ayan, kailangan nating palitan ito ng clutch rivets at saka clutch damper. Ayan, tapos dito ibalik lang natin itong kanyang centrifugal. At itong clutch lang yung papalitan natin ng bago. At saka yung kanyang rivets dito sa kanyang clutch housing at yung clutch damper kasi maalog na yung kanyang clutch basket. Ayan o, umiiwan na yung kanyang gear dito sa kanyang clutch housing kapag ginagalaw natin yung kanyang clutch basket. Kaya ipaparibets natin yan at saka palitan rin natin ng clutch lining. Tanggalin ko lang tong tatlong maliit na tornilyo dito sa kanyang centrifugal o dito sa kanyang clutch. At saka sikwatin ko lang tong kanyang lock dito, itong kanyang fixing plate dito sa kanyang castle nut. Tapos tanggalin na natin yung kanyang castle nut dito sa kanyang clutch housing at natanggal ko na rin yung castle nut dito sa kanyang centrifugal. Tapos itong kanyang washer, ngayon hugutin lang natin yung kanyang clutch housing at saka centrifugal. At okay pa naman yung bearing niya dito sa kanyang main shaft. At ito pa lang nangyari dito sa kanyang clutch housing. Malog na yung kanyang clutch basket, naiiwan na yung kanyang gear dito, sisira na yung kanyang clutch damper at saka clutch rivets. Kaya kailangan nating iparivets ito, ipapress natin, tapos palitan natin ng bagong rivets at saka clutch damper. At dito sa kanyang clutch lining ay papalitan natin ito ng bagong clutch lining. Apat lang yung clutch lining ng XR125 carb. At ito yung rivets na papalitan natin dito sa kanyang clutch housing kasi maalog na siya. Napakalaki na ng kanyang play, maluwag na siya masyado. Side play at saka front play, yung paikot na play. At dito sa kanyang clutch, papalitan natin to ng bagong clutch kasi tumigas na yung kanyang clutch lining dito sa kanyang clutch, para na siyang bato, kaya nagda-dragging. At ibabalik lang natin yung kanyang original na centrifugal.
At ang nangyari pala dito sa kanyang lumang clutch, yung kanyang clutch lining ay para ng bato, tumigas na. At ito yung papalit natin, itong bago. Maganda tong bago kasi malambot pa yung kanyang clutch lining kaya hindi ito nakakasira ng clutch bell. At ito na, tapos na nating napapress, naparibits na natin, napalitan natin ng bagong clutch damper at saka rivets itong kanyang clutch housing. At okay na, hindi na maalog yung kanyang clutch basket. Bago na yung mga rivets dito, saka yung kanyang clutch damper sa loob, kaya wala nang alog. At ngayon simulan na nating i-assemble. Huwag nating kalimutan na ilagay itong washer dito sa ilalim, dito sa kanyang clutch housing, yung plain washer. Nilagyan ko siya ng grasa, yung kanyang plain washer, tapos nilagay ko yung kanyang clutch boost. Tsaka bago na rin yung apat na clutch lining dito. At ito na yung lumang clutch lining niya. At ngayon ay sumilaw na nating i-assemble ito. At dito sa kanyang centrifugal, meron itong gear dito na maliit dito sa dulo. Meron po yung spring at kailangan nating ikutin ng dalawang ngipin para magkaroon siya ng pressure at hindi siya umalog yung kanyang clutch housing dito. Itong kanyang gear dito at itapat natin ito sa gear ng clutch housing bago natin ipasok. At hindi ko muna ikinabit yung clutch para madali nating maipasok yung dalawa, itong clutch housing at saka centrifugal. At pinigilan ko ng isang daliri yung maliit na gear sa dulo para hindi siya makawala at hindi siya mawala sa kanyang timing. Tapos dinikit ko yung gear ng clutch housing, tapos isusuot na natin itong dalawa, itong clutch housing at saka centrifugal. Yan, ganyan lang magkabit ng clutch housing at saka centrifugal, ganyan lang i-timing doon sa dulo ng kanyang gear. Tapos ikot-ikotin lang hanggang sa pumasok siya. Kasi kailangan pumasok itong kanyang clutch housing dito sa kanyang main shaft. At kapag ayaw pa rin, ay kailangan nating i-alcontra ng flat screw yung kanyang main shaft para mapigilan siya sa pag-ikot. At yung iikot lang ay yung kanyang clutch housing para hindi sasama sa pag-ikot yung kanyang shafting o main shaft hanggang sa pumasok siya. At kapag pumasok na, ayan, okay na. At ayan, bumao na siya yung ating clutch housing. Naipasok na natin sa spline ng ating main shaft. At pinaka-importante dito yung kanyang gear na maliit dyan sa likuran. At na-timing natin ng mabuti at hindi siya nakapatong. Kasi kapag napatong yan, yung maliit na gear ay masisira yan, pambabasag yan kapag hinigpitan natin yung nut, yung castle nut natin ng ating clutch housing. Kaya mas mabuti na suriin natin ng mabuti yung maliit na gear. Kailangan talaga naka-align siya sa gear ng ating clutch housing. At para maiwasan natin na masira o mabasag yung maliit na gear. At ito na, naikabit ko na yung bagong clutch shoe assembly. Okay na, naikabit na natin. Ngayon lagyan na natin ng mga washer, itong shafting ng clutch housing at saka itong kanyang shafting ng ating centrifugal o clutch shoe at saka itong kanyang castle nut dito sa kanyang centrifugal. Ayan, tapos dito rin sa kanyang clutch housing yung kanyang castle nut. Kabit ko lang ito, tapos higpitan ko na ito. Importante talaga na higpitan natin kaagad para hindi natin makalimutan na mahigpitan itong mga nut dito sa loob ng makina para maiwasan natin na madamage yung mga pisa dito sa loob. At tapos na natin mahigpitan yung sa clutch housing, yung castle nut, at saka dito rin sa kanyang centrifugal, at saka iingay yung kanyang andar nitong makina kapag meron tayong hindi nahigpitan na nut. At ngayon i-lock ko na to, itong kanyang fixing plate dito sa kanyang castle nut. Ayan, mahigpit na at nailock na natin yung kanyang fixing plate. Ikabit ko na itong kanyang takip dito sa kanyang clutch shoe assembly at saka itong bearing dito sa kanyang clutch housing. Ayan, naikabit ko na. Tapos higpitan ko lang itong tatlong maliliit na tornilyo dito sa kanyang takip dito sa kanyang clutch shoe. Okay na, mahigpit na yung tatlong maliliit na tornilyo. Ngayon ikabit ko na itong kanyang clutching. Lagyan ko lang muna to ng grasa para hindi siya malaglag pag kinabit natin yung kanyang cover mamaya. Tapusin nyo itong video kasi meron akong i-reveal sa dulo nito kung ano talaga yung nangyari dito, bakit maingay.
kung bakit maingay pa rin kahit na bagong overhaul pa lang ito. At saka bago pa yung kanyang side bearing, connecting rod, tapos pinaribor na rin, bago pa yung kanyang piston. Bakit maingay pa rin yung kanyang andar ng kanyang makina? Malagutok. At mas lalong lalakas yung kanyang lagutok kapag pinihit natin yung silinyador. Nasa 3,000 RPM. Pag piniga natin yung throttle niya, ay mas lalong bibilis yung lagutok at saka mas lalong lalakas yung kanyang ingay dito sa kanyang makina. Kaya ngayon, para malaman natin kung ano yung nangyari dito, ay tatapusin ko lang muna to. Ikabit ko lang muna tong kanyang cover, tapos yung kanyang mga tornilyo dito, tapos higpitan ko lang to. At mamaya pagkatapos nating ma-assemble ito, ipaandar rin natin. Pakinggan natin yung kanyang andar dito sa kanyang makina, kasi tapos na nating na ayos yung kanyang panggilid. Kaya kailangan nating paandarin pagkatapos ito para malaman natin kung ano yung nangyari dito sa kanyang makina, ano yung tunog niya, kung may nagbago ba o naayos na ba natin, at kung nawala na ba yung kanyang ingay. At para malaman yun, kailangan natin ikabit yung kanyang tambucho at saka yung kanyang kicker. At pagkatapos lagyan natin ng langis, tapos paandarin natin. Ayun, pakinggan natin yung kanyang andar. At ayan, mas lalong humingay siya. Naging maingay pa yung kanyang makina at malagutok pa rin, maingay pa rin yung kanyang makina. Ibig sabihin, meron pong ibang sira nito. Okay naman yung dito sa panggilid niya. Ayusin natin, mapalilisin natin bago na yung kanyang clutch line at saka action. Dahil timing naman natin yung kanyang gear. Bakit kaya maingay pa rin? Yan yung i-report ko sa inyo. Duda na ako dito sa kanyang piston, kaya kailangan nating baklasin. Ito na, natanggal ko na yung kanyang bore. Ito yung nangyari dito sa bagong rebore na piston. Yan, lumuwag siya at nalalaglag siya. Nahuhulog na siya. Dapat hindi siya nahuhulog. Kasi ang nangyari dito ng nirebore, meron itong mga pintura dito, nakapalibot. At pagkatapos ng pinaandar ay nawala na yung kanyang pintura, kaya maluwag na siya yung kanyang piston. Ayan, napakalaki ng kanyang siwang at maluwag na talaga siya. Kaya umingay yung kanyang andar. Kaya ang ginawa ko ay yung bagong overhaul ay tinap overhaul ko ulit, kasi tapos na nating na side case ito. At nang pagkatapos nating ma side case, na paandar natin pero maingay pa rin, kaya na-desisyonan ko na tap overhaul. Kaya i-assemble ko lang ito ulit. At ito na-assemble ko na. At kanina nakita natin na maluwag na yung kanyang piston, yung bagong rebore na bore. At ito na, napalitan na natin ng bore kit. Bago na yung kanyang bore dito, at saka yung kanyang piston, bore kit yung pinalit natin. Ngayon subukan natin. Ayan, sa wakas tahimik na rin yung kanyang makina. Nawala na yung malagutok at ingay ng kanyang makina, yung makalampag at malagutok. Ayos, okay na. Kanina nang pinaandar natin sa umpisa ay napakaingay talaga, malagutok, at bumibilis pa yung kanyang ingay kapag pinihit natin yung silinyador. Yan, okay na, naayos na natin. Ang nangyari para dito ay masyadong maluwag yung kanyang piston nung pinaribor, kaya umingay.